Maayos ang pag-uumpisa ng election gun ban checkpoint na isinagawa ng PNP San Jacinto kasama ang Commission on Elections sa bayan. Ayon kay Maha Chakri Indon, ang siyang election officer ng San Jacinto, ang election gun ban ay ipinatutupad simula kahapon, January 12, 2025 na magtatagal hanggang June 11 sa taong kasalukuyan. Ayon yan sa Commission on Election Resolution number 11067, kung saan anya ay sa panahong ito ng halalan, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdala, paggamit ng mga baril at matutulis na mga bagay sa mga pampublikong lugar tulad ng mga kalsada, sa parke at mga opisina. Hindi rin ito pinapayagan sa mga sasakyan maliban na lamang kung mayroong pahintulot mula sa Commission on Elections. Sa ilalim ng mga Section 32 at 33 ng Republic Act No. 7166, ipinagbabawal ang pagkakaroon at paggamit ng mga delikadong mga bagay tuwing panahon ng eleksyon. Ito ay para mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang karahasan sa panahon ng kampanya at botohan. Dagdag pa niya, mahalaga ng bawat isa ay sumusunod sa mga patakarang ito upang hindi magdulot ng kaguluhan sa darating na midterm election ngayong taon. Samantala, ang hindi susunod sa election gun ban ay posibleng maharap sa mabigat na parusa. Kasama rito ang pagkakulong mula 1 hanggang 6 na taon at posibleng permanenteng pagbabawal na tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Maaari rin silang mawalan ng karapatang bumoto sa mga susunod pa na eleksyon. Paalala naman ni Indon, mahalaga ang pagsunod sa mga patakarang ito upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa buong bansa. Anya, tanging ang layunin lang ng nasabing resolusyon ay para matiyak ang malinis at ligtas sa paglapit ng 2025 midterm election. Kahapon, January 12, nilaunch namin ang simultaneous kick-off ng ating checkpoints for the COMELEC ban. So far, wala pa naman pong na-apprehend or nahuhuli ang kapulisan po ng Senate regarding sa ating COMELEC ban. Okay, yung sa location kasi namin, paiba-iba siya. Pero we are making sure na before kami magpalit ng location is nabibigyan ng notice yung mga kasama natin. At the same time, meron kaming mga announce sa ating bulletin boards. Okay, so ang main na hinahanap or tinitipan po natin dyan is yung mga firearms and then mga deadly weapons. At the same time, yung mga deadly chemicals na tinatawag. So yung mga yun, identified naman kung ano yung mga yun doon sa ating resolution. So, nire-remind yung mga gun owners kung meron man silang mga firearms during the gun ban, bawal po sila ang i-carry or i-transport pasukan ng kanilang mga kabahayan. Yes, ma'am. Unless meron po silang certificate to or authority to carry po. So yung violation, if there is a reason for an arrest, pwede silang on-the-spot arrest po ng ating kapulisan, then they will undergo preliminary investigation or examination po. And then, titingnan po if talaga nila yung ating gun ban. So, speaking po, very peace and orderly para naman po. At of course, any politically related incident po. Okay, ang purpose ng gun ban is to stay away from yung paggamit po ng ating mga pinagbabawal o yung mga illegal na mga firearms na pwedeng gamitin sa harassment or mga political crimes. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4, Bombo Jason Ramos nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!